Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok din ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? It also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Meron siyang 37 na mga comments. Nandyan din si Joy Manipis. Meron siyang 26 na mga comments. Phil Macabato. Meron siyang 20 na mga comments. Nandyan din si Eva De La Cruz. Meron siyang 15 na mga comments. And Gina G. Meron siyang 12. Lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so happy blessed Sunday sa ating lahat, no? Sana nakapag-simbahan ho tayo. At kung hindi man tayo makapagsimba, sana mag-pray tayo. So sabay-sabay tayo na mag-pray na sana wala na yung mga evil forces, wala na yung mga demonyo sa ating bansa, wala na yung mga salot ng lipunan, kasi nga sila yung mga taong nagpapagulo sa ating gobyerno at sa ating bansa. Diba, DDS? Diba? Talagang magonggong yan eh. So tayo po ay mag-pray na meron tayong kapayapaan sa ating bansa at yung mga ibang mga tao na nabudol ng mga DDS, sana sila ay maliwanagan dito. Hindi sila magpapadala doon sa mga kalokohan at pagpapakalat ng mga fake news ng mga DDS. Kasi nga sila ay nabudol mga kababayan. Naintindihan natin yan. Kasi nga, syempre sa kanilang mga social media accounts, wala kasing ibang una silang pinapanood. So, ang algorithm dyan sa kanilang social media, yun lang din ang ibibigay sa kanila. Yung mga DDS na mga fake news peddlers. So, pagkaakala nila na ito ang nangyari dito sa ating bansa, 'di ba? Meron mga kalokohan. Meron naman talaga mga kalokohan. Pero, exaggerated na. Binigyan na ho ito ng iba pang mga gawa-gawang mga pictures at mga videos kasi gusto talaga nila na masira si President BBM. Alam nyo kung ano ang dahilan kung bakit ganyan yung mga DDS, kung bakit ganyan yung mga salat ng lipunan, di ba nanggugulo? At the same time, sila dito ay napapakalat ng fake news. Bakit siya, Ivan? Kasi sila dito ay guilty. Sila dito ay insecure. Bakit guilty? Kasi nga ang kanilang mga sinuportahang mga politiko, ang kanilang mga poon, tingnan nyo kung nasaan na ngayon. Diba nasaan na ngayon si Digong? Nandun na sa dahig. Kasi nga sa kanyang katarantaduhan, sa kanyang mga ginawa na hindi maganda sa panahon ng kanyang termino, diba? Maraming ginawang mga kabulastugan, pero hindi siya nakawala doon. Ngayon, siningil na. Nandun na sa dahig. At yun ding ibang mga politiko na kanilang sinuportaan, nasaan na ngayon? Diba? Nasa kulungan na. Nakulong na. So, ganyan ho ang ginagawa ng mga DDS. Sila ay guilty. At the same time, insecure. Bakit insecure si Ivan? Kasi nga, nakikita nila dito na marami hong nagawa ang presidente. Si President BBM. Nakita nila dito na maganda na yung takbo ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Na ito ay sinira sa panahon ni Digong. Diba? Maraming magagandang nangyari, proyekto, mga programa, at hindi nila ito matanggap. Kaya ganyan sila insecure. Kaya sila nag-iingay para matabunan yung mga magagandang balita sa ating bansa. Kaya nga 'di ba, maraming mga tao na hindi nila alam kung ano yung mga programa ngayon, mga bagong programa. Tingnan nyo ang kanilang pinagsasabi. Wala daw nagawa si President BBM. Kasi nga nag-iingay sila. Tinatabunan nila yung mga good news sa ating bansa dahil yan kay President BBM. 'Di ba?
So don't forget ho na magsimba tayo. And don't forget also na mag-pray tayo. So mamaya, samahan niyo si Sir Ivan na mag-pray tayo doon sa dulo ng ating vlogs. Okay ba? So sa hindi pa nakakaalam, always ho na mag-pray si Sir Ivan. Always ho na meron tayong prayers doon sa dulo sa ating vlog. Sa hindi pa nakakaalam. So before tayo mag-proceed mga kababayan ko, atin muna hong i-announce or i-acknowledge ang nanalo sa ating pa-contest or pa-ayuda na most like comment. Okay, so ang nanalo ngayong araw ay galing ho sa comment ni Susana Martinez. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 59 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, mabuhay PBBM, ingatan ka lagi ng Panginoon. Amen. O di ba ang ganda ng kanyang comment? So kanyang comment ay meron lahat na 59 na nag-like. So congratulations kay Susana Martinez. So kay Ma'am Susana, please message me doon sa ating Facebook account Messenger para maklaim mo ang iyong premyo na worth 250 pesos. Ibapadala natin through GCash. Okay, again, congratulations. And second, na marami din na nag-like sa kanyang comment ay galing ho sa comment ni KJ Cervantes TV. Kasi sabi niya, buti pa si FLM may malaking naitulong sa bansa. Ang BP natin laging nasa bakasyon, which I agree. Diba, luling hayaw lang at saka early campaigning kasi ang ginagawa. Tapos sabi niya, iwasan daw natin yung pamumulitika. Siya naman kasi dito yung namumulitika. Diba? Siya dito yung unang na-declare na siya ay tatakbo bilang presidente this coming 2028. Tapos ngayon, iwasan daw ang pamumulitika. Yan ho ay pamumulitika, Sara Duterte. Diba? Diyan kasi natin lagi nahuhuli sa kanyang bunganga itong si Sara Duterte. Diba? Iyakan ang mga DDS. So speaking of Sara Duterte, bukas na pala yung ika-day 4 ng impeachment trial dito kay Sara Duterte. At bukas din, ihaharap itong si Zulaika. Diba? Kaabang-abang. Alam niyo ba mga kababayan ko, merong request ho si Zulaika. Ano yan, Sir Ivan? Gusto niya na pagpunta niya doon sa impeachment trial, dapat daw merong refrigerator, meron daw coffee maker, meron siyang personal na caterer, di ba? At dami pa. Marami niyang request. Di ba? Feeling VIP, feeling celebrity, yun gang prosecution panel, halos walang tubig, mga kababayan. Di ba? Halos walang tubig doon. Mismo nga sinabi yan, di ba, ng taga-prosecution panel, pati rin yung taga-defense, sabi nila na halos walang tubig. Kaya nga, natutuyo ang kanilang lalamunan kapag sila ay nagsasalita kasi nga daw halos walang tubig. Tapos ngayon, ang dami request ni Zulaika. Kaya pala, nagpunta siya the other day doon sa Senado. Kasi nga, siyempre, pinuntahan niya doon itong si Sara Duterte. Si Sara nagpa-attendance lang, pero hindi naman umatin sa impeachment trial. Duwag kasi, duwag, di ba? Attendance lang, pero hindi umaten. Si Zulaika, nagpunta din doon. Anong ginawa ng dalawa? Mukbangan ba? Diba? So again, bukas na yung ika-day 4 ng impeachment trial. So ngayon mga kababayan ko, so speaking of mga demonyo at mga evil forces, ipapakita ko muna sa inyo itong vlog na to. For more details, let's watch this. Galit na galit ang mga DDS, mga kapatid. Galit na galit yung mga DDS, mga Dilawan, Pinklawan, mga anti-Duterte, lalo na yung mga hindi naman pro-BBM dati. Kasi daw, bakit nasa BBM side sila ngayon? Pues, papaliwanag ko yan mga kapatid. Para maintindihan yung mga DDS, kung bakit mas madali naming natanggap si BBM kumpara kay Duterte na ilang taon na ang lumipas. Okay? Ganun lang kasimple. Ang mga taong matitino, kayang tanggapin si BBM. Yung mga matitino ang utak, madaling tanggapin si BBM kaysa kay Digong o sa mga Duterte. Alam mo kung bakit? Napakasimple. Ang matitinong tao, ang gusto rin yan, matino. Siyempre, kung matino kang tao, gusto mo matino rin. Walang perpekto, walang 100% matino, pero merong matino 90%
Huwag natin masyadong ilapit sa 100%. Kasi talaga namang ang tao, tao lang yan. Talagang nagkakasala, natutukso yan, no? Dahil marami talagang demonyo sa paligid. Pero, si BBM, kaya madaling natanggap ng mga Pilipino na dating ayaw sa kanya. Dahil maganda ang nakikita kay BBM. Huwag na natin masyadong pahabain. I-sample na lang natin ang paglaban niya sa korupsyon. Ang paglaban niya sa demonyo. Sino ba ang tinutukoy kong demonyo? Wala namang iba eh. Yung mga ina-idol din ng mga demonyo. Yeah? Ang taong gusto lagi patayan, awayan, bugbugan, saksakan, yan ang taong mga humahanga sa tao rin na ang gusto ay laging patayan. Ang mga Duterte. Walang takot sa Diyos. No? Kahit ang Diyos minumura. Alam niyo mga kapatid, eto tandaan niyo kapag ang tao wala nang takot sa Diyos, kahit kaninong Diyos pa man yan, sa Muslim, o sa Incheck, o kung kanino man, kahit isa lang dun, wala siyang takot. At kaya niyang bastusin ang paniniwala ng iba. Yan ang nakakatakot. Sa Diyos nga, walang takot eh. Di ba? Alala si Digong? Walang takot sa Diyos. Pero nagsisimba siya. Ang pamilya na nagsisimba sa simbahan ng Katoliko. Pero binaboy niya ang Katoliko. Binaboy niya ang taong mga naniniwala kay Hesukristo na ipinako sa krus, inilibing at nabuhay na maguli. Ibinuhis ang buhay. Kaya mong murahin yun? No? Walang ibang kayang magmura sa Panginoon kundi ang demonyo lang. At sino ang hahanga sa demonyo? E di yung mga utak demonyo rin. Pansin nyo, ang mga DDS gusto rin patayan. Patayin to, patayin to, patayin to, patayin to. Yan! Yan ang gusto ng mga DDS. Bakit? Dahil sila ay makademonyo. Nasa 10 utos ng Diyos, huwag kang papatay. Tapos hahangaan mo yung taong gusto ay patayan? Mag-isip-isip ka. Yan ang dahilan kung bakit si BBM na may madaling natanggap ng mga anti-Duterte. Pinakulong niya si Digong na malaki ang kasalanan sa taong bayan. Maraming mga pamilya ang inulila. Maraming pamilya ang mga nawala ng tagapaghanap buhay. Maraming pamilya ang nalulugmok sa kahirapan dahil wala ng ama, ina na naghahanap buhay. Tapos magtataka ka kung bakit natatanggap ng mga anti-Duterte si BBM. Blood control. Uulitin natin. Kay Digong, walang nakulong kahit janitor. Nagtataka nga ako bakit itong mga DDS sinasabi ang flood control daw sa panahon ni BBM, wala raw nakulong kahit isa. Nasaang planeta ba kayo? Bakit hindi nyo alam na nakakulong na si Jinggoy, Bong Revilla, contractor Curly Discaya, Sara Discaya, mga district directors, district engineers, pati DPWH secretary niya, nakakulong. Hindi nyo alam. Ba't sinasabi nyo walang nakulong? Saang planeta kayo nakatira? O sadya bang nagtatanga-tangahan lang kayo? Yan ang napapala kapag ikaw ay DDS. Araw-araw kang tanga.
Kaya mo yan. Pinangangatawanan mo yan, DDS, ka araw-araw kang tanga. Nasisikmura mo. Natawagin kang tanga araw-araw. At pinangangatawanan mo ang katangahan mo. Yan ang dahilan kung bakit tanggap ng anti-Duterte si BBM. Wala kayong ebidensya sa inyong mga paratang. Puro kayo trilyon-trilyon ninakaw, bilyon-bilyon ninakaw ni BBM. Asaan ang ebidensya? Be? Puro chismis. Yan lang ang kaya nyo, mga kapatid kong DDS. Chismis. Kaya kahit kailan, hindi talaga papasok sa mga anti-Duterte na magbalik loob o matipuhan man lang ang mga Duterte. Dahil isa lang yan. Ayaw namin sa demonyo. Di ba mga DDS? Ayaw namin sa demonyo. Ayaw namin sa mga evil forces. Alam niyo mga kababayan ko, agree talaga ako doon sa sinabi niya na sabi niya at talagang ito ay nakikita natin na kung bakit laging sinasabi ng mga DDS na walang naipakulong daw ng mga korap sa panahon ni President BBM. 'Di ba? Wala daw naipakulong o wala daw naipakulong si President BBM na sangkot sa flood control. Sino ba ang kanilang pinapanood? Or anong klaseng mainstream ang kanilang pinapanood? Bakit hindi nila alam na marami na hong naipakulong si President BBM? Pero bakit hindi yan alam ng mga DDS? Sino ba ang kanilang pinapanood? Di ba nakakatawa talaga eh? So ito ang nakakalungkot kasi hindi sila aware. So kung masabi man nila na wala daw naipakulong si President BBM na mga sangkot ng flood control scam or ng korupsyon sa ating gobyerno, magtanong din sila sa mga Duterte. Magtanong sila doon kay Bilhika. Sino ang kanilang naipakulong na sangkot sa korupsyon sa gobyerno sa panahon ni Digong? Sige nga mga DDS, magbanggit kayo ng isa. Sino ang kanilang naipakulong? Partida, meron pa yang PACC, di ba? PACC, Presidential Anti-Corruption Commission, na pinangunuhan or pinanguluhan ni Bilhika. Sino ang kanilang naipakulong ng time na yon? Di ba? Wala. So yan ang isa sa rason kung bakit yung tinanggal ni President BBM ang PACC. Kasi nga walang kwenta. Redundant na nga, di ba? Dagdag budget pa sa ating gobyerno pero walang naipakulong. Isa yan sa dahilan kung bakit yan tinanggal ni President BBM ang PACC. Di ba sa panahon ni Digong, wala siyang naipakulong na korap. Wala siyang naipakulong na drug lord. Ginawa pa niyang presidential advisor. Pero ang kanyang presidential advisor na drug lord, hindi na ipakulong sa panahon ni Digong kasi nga nandyan lagi sa kanyang gilid. Pero nung umuwi ng Taiwan, doon nakulong dahil sa droga. O, diba? Diyan natin nakikita na itong si Digong protector ng mga demonyo. Protector ng mga evil forces. O, diba? So yan ho ay lagi nilang binabaliktad. So speaking of binabaliktad, alam nyo na yung word na Oplan Romanov. Diba yan ho ay napakainit ngayon na pinag-uusapan. Itong tungkol sa Oplan Romanov. Kasi yan ay ginagamit ng mga DDS na daw itong Oplan Romanov para daw pabagsakin yung pamilya Duterte, yung mga Duterte, 'di ba? Yan ang lagi nilang sinasabi. Pero hindi nila alam na yan ho ay ibinaliktad lang ng mga DDS. Ang naratibo na yan ho ay ibinaliktad. Kundi ang totoo, kung ano ang Oplan Romanov, yan ho ay kontrata sa pagpapatigi kay President BBM. Hindi yata yan gets ng mga DDS. Mismo ho, sinabi na ho yan. Diba? Mismong sinabi yan ni Basti during sa kanyang yung rally nila doon sa Davao yata ito. So ipapakita ko muna sa inyo. Ito ang ating ebidensya tungkol sa Romanov kasi nabanggit niya dito. Ibig sabihin yan DDS, ang Oplan Romanov, ito ho ay plano, kontrata para ipapatigi nila si President BBM. Lumabas ang isang dokumento na pirmado umano ng isang nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte. Laman nito ang plano umano noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2025 para mapaupo sa pwesto ang anak niyang bise at
Kung hindi magtagumpay, aabot pa umano ito sa assassination ni Marcos. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Imagine myself cutting his head. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. So, kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Under F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. I move. Mr. Chair. Ito. Ma'am, no, we're just reading po the order. Opo. Ako po yung lawyer niya ngayon. Yes, ma'am. Opo. Kasi, this is a defense contempt for Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. for contempt. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito. Yes, ma'am. Diba? Opo. So, Ma'am, let us just comply because we are mandated to. And then, ma'am, opo, ibabasahin na po namin, ma'am, yung order. Ito po. Wala na pong batas. Kawawa naman po ang Pilipino. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. I already asked a person to take revenge against 3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So, but you already talked to a person Yes. to do that. Yes. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangan. Okay, so mga DDS, naintindihan nyo na kung anong ibig sabihin ng Oplan Romanov. 'Di ba? Binaligtad nila yan. So kung bakit ko ipinakita yung buong video na yon, para makita ng mga DDS na ang plano ng mga Duterte, matagal na ho nilang gustong tatanggalin sa pwesto si President BBM para ipalit si Sara Duterte. At kung hindi man nila kayang mapatanggal sa pwesto, ipapatigin nila.
Yan ang ibig sabihin ho ng Oplan Romanov, di ba? Tapos ngayon, binabaliktad nila na nandyan daw yung Oplan Romanov, ginawa daw yung Oplan Romanov para daw ipapahamak ang mga Duterte. Para daw sisikilin yung mga Duterte. Para daw iipitin yung mga Duterte. Pero tingnan nyo ho yung mga nangyayari doon sa video. Di ba? Plano nila ang Oplan Romanov, pero sila ay nabaliktad. O, di ba mautak si President BBM? Kanila kasing ina-underestimate, mga kababayan, si President BBM. Kasi nga 'di ba tinawag ni Digong na weak president si President BBM. 'Di ba tinatawag nila na weak president. So ngayon sinakyan 'yon ng pamilya Duterte. Sinakyan 'yon ng mga DDS na weak president si PBBM. Pero sino ngayon ang nakulong? Sino ngayon ang nabaliktad? Ang mga DDS, ang pamilya Duterte. Di ba? Magaling kasi mag-isip si President BBM. So ngayon, dahil nakita natin itong si Zuleika na nagdrama, tingnan nyo mga kababayan ko, napansin nyo ba na si Sara Duterte, nung time na ipinadala ito si Digong doon sa dahig, nagdrama ba siya? Nagwala ba siya? Di ba? Hindi. Pero doon kay Zuleika, nagwala bigla. Kaya nakikita natin dito na loves niya talaga sa Zuleika. Diba? Loves niya sa Zuleika. So siguro merong takipan dito, merong sabwatan, kaya ganyan ho kainit ang kanilang relasyon. O, diba? Hindi naman kasi yan normal ho na relasyon ng isang boss at saka isang empleyado. Napakalayo talaga diba? Merong ibang kahulugan yan. Pero ang mga DDS, diba nagagalit sila na kapag bigyan natin or binibigyan natin ng kahulugan itong si Zuleika at saka si Sara Duterte. Bakit sila naapektuhan? Ikitang-kita naman talaga diba mga DDS? So speaking o binabaliktad nila mga kababayan ko, nung dumaang araw, 'di ba, meron hong bagyo, yung si si Super Typhoon Bobby or yung si Super Typhoon Inday. So ang binabanatan ho ng bagyo ay doon sa area ng Luzon. Pero bakit ang binabaha yung Davao, mga kababayan ko? 'Di ba naman sabi natin, kulat na kalat ngayon ang mga video na binabaha yung Davao. Konting ulan lang ho sa Davao, pero binabaha. Pero hindi yan matanggap ng mga DDS. Nagagalit pa sila na kapag yan ang ating ipopost. Diba? Oy, wag kang manira sa Davao. Ang Davao ay napakalinis na lugar. Ito ay mala Singapore. Napaka-safe ang lugar. Pero tingnan nyo ho, konting ulan lang. Konting ulan lang yan, DDS. Alam nyo ang mga video na yan, iba't ibang mga barangay yan. Hindi lang ho yan isang barangay. Iba't ibang barangay. Pero bakit binabaha ang Davao? Diba sabi nyo mala Singapore? Well, bumaha rin sa area ng Luzon. Pero nawala kaagad mga kababayan ko. Diba? Kasi nga na-actionan na. Meron na hong 12 yata lahat. 12 ba yun? Or 13 lahat? 13, if not mistaken, na pumping stations ngayon na gumagana at mabilis ho. Kaya yung baha sa Luzon area nawala kaagad. Napansin nyo ba? Talagang na-actionan yan ni Secretary Vince Dizon. Nawala kaagad ho yung baha mga kababayan ko. Pero ang Davao, konting ulan lang, baha kaagad. So dapat magtanong ho ang mga DDS saan inilagay ni Pulong yung 51 billion pesos na budget funds para sa flood control project. Pero kapag magpo-post tayo ng 51 billion, nagagalit ang mga DDS, gonggong talaga Dapat kayo ho ay magtanong. Okay? So ipapakita ko rin sa inyo itong vlog ni Nyolo. For more details, let's watch this. Aray ko. Ayan po ang problema ng mga Dabawenyo. Pakinggan na, patignan niyo po si Baste, oh. Alam mo mo. Wanya pa ang na. Aray ko. Ano na nangyari, Baste? Ano nangyari sa'yo, pusang ina ka? Ha? Hindi ka na makalunon, no? Hindi ka namin titigilan. Adik ka, adik. Ina ka, adik ka, Baste. Ang ina mo, ang lakas mo mang-asar, ikaw ang adik. Hayop ka. Ang ina, tignan niyo naman po yung itsura, oh. Putik ko, adik na adik, oh. Aray ko. Mukha ka na may AIDS, Baste, ah. Kaya pa ba? Aray ko.
Ayan po mga kababayan, nandun na naman po sa Netherlands. Siyempre, masarap doon. Libre chonke doon, legal eh. Pero mga kababayan, mga karayuma, ito po ang nakakalungkot na part. Ito na po ha, oh. Tangina, nasa ng 51 billion, putang ina nyo. Ah. Alam nyo mga kababayan, ito lang ang punto natin eh. Oo, binaba yung Metro Manila. Pero yung Metro Manila na naman po, hati-hati yan. Tayo, hati-hati tayo sa bawat distrito. Hati-hati tayo sa bawat congressman. Hati-hati tayo sa bawat mayor. Hati-hati tayo sa bawat vice mayor. Oh. Tangina yung Davao solo, 51 billion. Davao po solo 51 billion. Tignan nyo naman po. Oh. Puta ba, putik mga kababayan, mga karayuma, bumaba pala sa Singapore. Mga karayuma, bumaba pala sa Singapore. Aray ko. Di ko maintindihan. Hanggang ngayon. Singapore, ba't binaba? Putang ina. Aray ko. 51 billion po mga kababayan. Ha? Yung ginawa nila Singson sa BGC, problemado doon sa ba? Hindi pa umabot ng 1 billion yung ginawa nila sa Burgos Circle. Meron silang flood control doon nakatago. Wala pang 1 billion. Tangina ito, 51 billion po. Tignan nyo po. Oh. 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 Mas lang nilidos kuan. Sir Pikas? Oh. Kala ko ba Singapore? Tangina, baka magalit sa atin yung Singapore niyan. Oh, ito pa mga kababayan, Singapore pala. Oh, ito sa GMA, oh. Oh, sa GMA ay sa ano po dito, oh. Ito mga bata po, oh. Tingnan niyo naman. Tingnan nyo po, Matina Crossing. Lugar mismo ni Bastito, Matina Crossing. Diba? Meron po dyan Matina na tulay. Minsan, sinabi yan nila sa Kanyas, dyan sila nagtatapon ng bangkay. Aray ko. Kawawa yung mga estudyante, oh. 51 billion, nasan? Oh. Mga babayan, ganyan po ba? Tapos ikaw, pamariwariwana ka lang sa Netherlands? Pasubo-subo ka lang ng ethics? Tapos si Pulong paiyot-iyot lang, may kasama pang bugaw. Aray ko. Tama. Rolex, Matina, Tagum, mga part ng Davao yan, tama. Di ba nga, sabi nila sa Kanyas, sabi ni Matubato, nagtatapon sila ng bangkay sa Matina River, Matina Tulay, natatandaan ko pa yun eh. Oh. Sakop ni Digong yun. Aray ko. Oh. Kawawa yung mga estudyante, oh. Tignan mo, oh.
Asan ang 51 billion? Nasaan ang Duterte administration? Asan ang flood control? Aray ko. Anak ng weting naman, oh. Baka sabihin nyo na naman, oy, ngayon lang yan sa panahon ni Bongbong Marcos, ngayon lang binayan. Tangina naman, 3 dekada na kayo sa Davao. Aray ko. Tangina naman, oh, 3 dekada na kayo sa Davao, 30 years mahigit kayo. Aray ko. Putik! Singapore na eh! Aray ko. Huwag tayong maging tanga dito. Putik naman, oo. 3 dekada, ganito pa rin ang buhay nyo, Dabawenyo. Ha? Ilang bilyon na ang ginagastos sa inyo, ganyan pa rin buhay nyo. Ha? Tapos Duterte pa rin kayo, putang inang yan. Ay, nako. O, diretso natin. Grabe, oh, kita nyo. Grabe po sitwasyon sa Davao, nakakaawa po. O, eto pa po, isa pong matanda ang nakikiusap, oh. Lord, grabe Lord, tabang in town. Grabe ang diri sa mga sa sitio Kabisulon. Grabe ang baha, may buhawi sa bukid. Natataranta na po sila, natataranta na rin sa baha, oh. Natataranta na sila. Aray ko. Grabe, putik talaga. Wala may kabaluan niya, asa may paingon ani. Niiyak na sila, oh. Loin taon niya. Butong sawa na may kabalog. Asa may mudagan ani, ang among mga silingan diri, wala gani ko kabalog, unsay ni tabo sila. Relax lang mo. Relax lang mo. Lord, dahil ikaw na taong bahala sa mga bata ni Panginoon. Wala ko kamanok na itago sa mga silingan diri. Lord, ikaw na yung taong bahala sa mga kabalo. Grabe ka na ko sa baha. Mga buhawi na gyud di normal. Butong sanay na itabo sa mga silingan ni Turon. Oh, vlogger pa raw to, kita mo. Ayan ang sinasabi natin. Alam nyo mga babayan, pag mananatili kayong bulag-bulagan, ganyan namang, wala akong mangyayari sa buhay natin. Mananatili tayo magbubulag-bulagan. Hindi nyo haharapin ang katotohanan na putang ina walang kwenta yung mga taong binoto nyo. Wala akong kwenta yung mga taong binoto nyo. Tignan nyo, nasa dahig. Yung mga taong binoto nyo sa Davao, nasa dahig, nagpapasarap, lamon lang ng lamon, shabu lang ng shabu, iyot lang ng iyot. Oh. Tapos pag uwi dyan, tignan nyo, meron silang 100 plus na 7-Eleven, meron silang gas station, meron silang mga restaurant, KFC, Mang Inasal. Putang ina kayo, tignan nyo. Aray ko. Oh. Yung mga taong binoto nyo, nagpayaman. Si Sara, ayan, gumagastos ng 20 million per abogado. Oh, sila Hanilet ngayon, gagastos ng 100 milyon kada buwan kay Digong.
Tapos tingnan nyo yung kalagayan ng buhay nyo. Kayo, tingnan nyo, kayo, mukha kayong kawawa, o. Duterte pa rin kayo, pusang inang yan. Ay, putek. Putek, kung ganyan lang naman yung mga maglilingkod sa atin, putek. Kahit ganyan si BBM, ganyan, ako. Huwag na, uy. Diba? Kasi mga babayan, putik, paano mo naman, hindi ka talaga mapapamura. Biro nyo po, 3 dekada na sila dyan, oh. 3 dekada sa tatay niya, 3 dekada. Lahat ng pamilya na naging mayor. Tignan nyo naman, oh. Kung i-fake news nila, Singapore daw. Singapore ba yung ganun? Aray ko. Singapore po ba? Singapore ba yung ganon? Po, sangina naman na Singapore. Naging pool eh. Singapore. Swimming eh. Aray ko. Alam nyo, gumising na kayo mga Dabawenyo. Gumising na kayo. Huwag kayong magpagago sa mga Duterte. Tingnan yan. Kita mo yung estado nila? Kaya pala ayaw pakita yung salin. Nuknukan ng yaman. Tapos pinaniniwala lang kayo sa bahay na bulok-bulok. Putang ina, front lang pala. Sa likod, golf course. May helipad pa. Aray ko. Okay, so before tayo magpapatuloy, atin muna hong i-acknowledge or i-shout out ang ating mga suki or mga early birds. So nandyan sila si Annie Bautista, Len Mina from Nagoya, Japan. Kasama din natin si Emmy Mapalan, Bada Lee, Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan din si Rina Con, Florifigo Mapak, Ferdinand Maynes, Josie Kasupang, hi to Balisong Dungalo or Normie from Ohio, USA, hi to Frank Sarinas, KG to Cervantes TV, hi to Imelda C. Nazario, nandyan din si Shirley Risman, Michael Vinas, Elisio Ray, hi to Perry Bartolazo, nandyan din si Norberto Biado, Roro Siquera, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong vlog ni Mima Alicia. For more details, let's watch this. Ayan. Itong pagdalaw. Dinalaw po, mga minamahal, ni VP Sara Duterte, itong si Senator Rodante Marcoleta. VP! Huwag kang mag-alala, VP Sara. Huwag kang mag-alala, Vice President Sara Duterte. Dahil baka sa susunod, ikaw na din ang nandyan sa kulungan at ikaw naman ang dadalawin. Diba? Ng ibang mga senador. Yung BGMP, no, mulapit ng makukompleto. Kay Padilla, may insertion pala si Padilla sa Intramuros ba yun, Kedeme? Yung B, si... Diba? Sino yung B, mga minamahal sa BGMP? Diba? Si Bong Revilla. Yung G, si Jinggoy. Yung M, si Marcoleta. Nako, yung P. Yung P. Mga minamahal si Padilla na kaya. So anyway, ito. Dinalaw ni Vice President Sara Duterte itong kanyang asong nauulol na si Senator Rodante Marcoleta. Panoodin muna natin itong video na to. Balita. Oo, mga minamahal. Wait lang. Alright. Live, Marlene Padiernos. Go ahead, Marlene, please. Peter Atreka, benefita ni Vice President Sara Duterte, Senator Rodante Marcoleta na ngayon nananatili sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Ayon sa nagkalat nating mga impormasyon mula sa sources, around 7:43 ng umaga nakarating sa Campo Crame si VP Sara at nakita umalis. Ina ni Marcoleta na to, biglang nagkasakit, hindi pa din ba gumagaling hanggang ngayon? Hindi pa rin ba gumagaling? Itong si Senator Rodante Marcoleta, no? Forever na lang ba yung magkakasakit? Diyan na lang ba yan sa ospital? Gano'n na lang ba yung labanan natin ngayon? Kapag makukulong, biglang may sakit. Gano'n na lang ba yun, mga minamahal? Ay, ma. Bandang alas 8:30
10:35 ng umaga. Sa ngayon, hinihintay po natin ang mga dagdag na detalye ukol dito. Pero sa ngayon naman ay bandang alas 9:30, inilabas naman na sa PNP General Hospital ang isa pang co-accused ni Senator Dante Marcoleta na si Aristotle Veray para yan iharap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant para sa kanya-kanyang na kasong plunder, Peter Atrica. Abangan ang mga dagdag. Marlene, isang mabilis na lang, no? Yung pangalawang si Peter, Aristotle, anong pangalan ulit? Hindi ko nakuha. Aristotle Veray, no? Si Aristotle Veray, dahil ihaharap na siya for the return of warrant, sasabihin na rin kung saan siya dadaling piitan pagkatapos. Yes, depende yan sa magiging commitment order ng Sandigan Bayan pagkatapos na ng return of warrant ng PNP doon. Very good, Marlene. Go ahead with the extra, please. Okay. Nakadalo si VP Sara Duterte kay Marcoleta pero kahapon hindi. Paano yon? Paano nangyari yon? Nakadalo si Vice President Sara Duterte kahapon, ay ngayon, kay Senator Rodante Marcoleta pero sa impeachment kahapon hindi. Mga minamahal, ano yun? VP? Kala ko ba for public accountability ka? Bakit parang ngayon umuho ang iyong bayag? Diba? Kahit anong gawin yung sakit-sakitan, kahit anong invento yung sakit ni Senator Rodante Marcoleta, baka mabalitaan natin, nagka-cancer na agad si Marcoleta niyan para hindi mapusasan. Alam niyo yan yung tinatawag na selective justice. Dapat pinupusasan yan. Ngayon may nag-comment dito, if she's resigned, there's possible she's lead a Sara Army, her armed group. Eh kahit naman pag-resign si Sara at kahit naman tumakbo yan bilang presidente, matatalo pa din yan mga minamahal. If tumakbo, itong si Leni Robredo, walang panalo mga minamahal. Itong si Vice President Sara Duterte. Oo. Hindi yan mananalo si Sara. Leni versus Sara. Walang ganon. Mga minamahal. Grabe. Si Sara napadalaw. Oo. Dito kay Senator Rodante Marcoleta. Pero kahapon sa impeachment, hindi. Mga minamahal. Kahapon, hindi. Tapos ngayon, hindi siya, nag-ano ba siya? Nag-oath ba itong si Sara Duterte, mga minamahal? Kasi dumating si Sara Duterte ngayon sa Senado. Eh ngayon, parang wala din eh. Dumating siya, eksenang hanas lang, di ba? Sabi niya nga, I will be blooded but unbowed. Ano ibig sabihin nun? Mga minamahal? Bloody pero wala din kayang patunayan? Naku, wag kami. Wag kami Sara Duterte. Mga taong hindi mo kami dapat lokohin at mga taong hindi kami mga pinanganak kahapon para iyong lokohin tungkol sa mga sinasabi mo na I will be blooded but unbowed. Ano yon? So, aaten ka pero hindi ka mag-oath. Ganun ba yon? Aaten ka, hindi ka mag-oath. Kailangan ka pang pwersahin, kailangan ka pang, buti pa nga kay Marcoleta, meron kang care. How much more kaya sa mga supporters mo, meron kayang care? Diba mga minamahal? Imagine if si Sara Duterte became president and the Filipino youth planning rebellion against her but she's not win anymore. Hindi, iniisip ko, ano yung magiging future ng mga kabataan? Kasi ang ginagawa ng ama niya ay parang gusto niyang triplehin. Yung kasamaan, yung pagpatay, yung war on drugs. Yung corruption parang magiging mukhang doble-doble na mga minamahal. Di ba kapag si Sara Duterte, ewan ko nga bakit tahimik pa yung mga viewers si Sara Duterte sa bilyones na mga ninakaw nila? Di ba? Samantalang ang ingay dito kay PBBM, like, demolition job talaga yung ginagawa nila kay President Bongbong Marcos. Alicia, sa palagayin mo sa una si Digong, drug lord, Sabit, Rodante, INC Pulto, maglalagay sa banga. Music stories, hindi ko sinasabing drug lords, si former President Duterte, but according to Royima Garma, di mga alleged hitmen ni former President Duterte, yun yung sinasabi na itong si Digong ay drug lord, mga minamahal. Now, anyway, si Sara, umattend. Oo, umattend ngayon. Pakita natin sa inyo Nagpakita na
si Sara Duterte. Nagpakita, mga minamahal. Pero ang kanyang pagpapakita, uwa epek. Oo. Na yung nagmamatigas eh. Sabi niya, blooded but unbowed. Oo. Tapos, one sentence, no question. Oo, yan yung gusto mangyari ni Sara Duterte, mga minamahal. Ang kaisa-isang pangungusap na sinabi ni Sara Duterte pagdating sa Senado, one sentence, no question. Ahay mo, bawal tayong magtanong, mga minamahal. Bawal tayong magtanong? Bawal tayong tanong? Sige nga. Panoodin natin to. Bawal tayong magtanong, wala tayong karapatan. Nagkuha ka pa na reporter mo, dapat nagpa-press con ka na lang. Ay, Just full sentence, just one sentence, and then no questions. One sentence, no question, mga minamahal. Bawal magtanong kay Sara Duterte. One sentence lang daw, no question. Isang tanong lang daw, bawal yung follow-up. Paano yun? Paano yung one sentence na tinutukoy? One sentence, no question. Ganyan ba? Napaka-ironic, no? Napaka-bubita ni VP Sara Duterte sa sinasabi niyang one sentence, no question. Kung edi sana, nagpa-press con ka na lang, edi sana, nag-live ka na lang. May nag-comment, si minute na naman yan. Diba? Di naman natin sa impeachment, pumunta lang para magpakita sa defense team niya. Yan na nga eh. Nagpakita ngayong araw. Pero di naman pupunta yan sa impeachment. Alam naman natin yan. Mga minamahal, ano na naman tong kafek-fekan mo, Bibi Sara Duterte? Ang sabi niya, mga minamahal, one sentence, no question, bawal mag-follow up? Mga minamahal, yan yung tunay na diktador. Oo. Ano yung comment dito? Sayang pera dyan. Tama. Sayang talaga yung pera dito kay Vice President Sara Duterte. Ilang reporters na naman ang pinapunta niya dyan. Sabihin na, di ba, may pagka-brain deficit din to si Sara Duterte. May diferensya sa pag-iisip eh. Di ba, mga minamahal? Nagpakita pero bawal ang question. Ano yun? Ayaw niya na maraming tanong kasi hindi niya masagot. Yun yung punto. Hindi niya masagot eh. Di ba kaya takot siyang tanongin kasi hindi niya kayang sagutin. Kasi baka pag sumagot siya, malaglag na naman siya. Siya naman yung mag-iinip. Kumbaga, ilalagay niya ang sarili niya sa kapahamakan. Kaya sabi niya, one sentence, no question. Di ba kung hindi ka ba naman tanga? So, ganyan ka sumagot kung sakaling humarap ka sa impeachment. Punyeta, nagpakita ka nga lang pero sa defense team mo. Ano yun? Tapos gusto mo maging presidente? Kako, wala kang utak. Bubu. Tingnan nyo panoorin nyo ulit, mga minamahal. Just full sentence, just one sentence, and then no questions. I know. Sadly, no? Sadly, no? No question. I mean, one sentence, no question. Siya pa yung nasad. May disability talaga to sa utak. Tama ka, Jun Enriquez eh. 'Di ba? May disability to sa utak, mga minamahal. May diferensya. Natural niya na. Siguro wala siyang diferensya. Natural niya na talaga yung pagiging bubita. 'Di ba? Desperado 'yan. Mga minamahal. Wala. Siya ang may kasalanan. Sabi niya ng questions daw. Magsasabi na lang sa agad ay pagbisita ni Tyson. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Ano yung bludgeoning? How can we spell bludgeoning? Diba? Spell bludgeoning. Ano yung sinasabi niya? Bludgeoning.
Ba't bludgeoning? Ano yung bludgeoning? Sige nga, may research ba? Ano yung bludgeoning? I will be bludgeoning but unbowed. Ano yun? Parang, Sarah, nagigigil ako. Pagbisita niyo kay Sen. Yes. So, my statement is, it is bloodbath and bludgeoning. Bludgeoning. I will be flooded but unbowed. Maraming salamat. Maraming salamat. Yun lang. Yun lang. May baliw yon. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Ano ibig sabihin dito ni VP Sara Duterte? I will be blooded but unbowed? Anong gusto niyang iparating? May sayad, no? Mga minamahal. Takot sumagot. Diba? Alam ninyo, kahit saan nating dalhing lupalop ng mundo si Sara Duterte, yung kanyang statement, may violence, no? Mga minamahal. Diba? May violence. Gusto, lahat. Diba? Violente. Di ba mga minamahal? Sabi ng ating kaibigan Mima, sa kahit short statement niya, violence pa rin ang buong bibig niya. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Di ba? Sumagot pero parang hindi abogado. Siya may kasalanan. Tapos ngayon tayo pa yung parang nagmamakaawa. Diba, mga minamahal, na sumagot siya sa mga katanungan natin. Bludgeoning is act of striking someone or something heavily and repeatedly with a blunt object. So sa madaling sabi, yung bludgeoning niya, hanggang ngayon, yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte ay puro pa din pang-titres. Diba, pansinin ninyo, mga minamahal, puro pa din violence yung nasa kanyang bibig. Kaya nga hindi harap. Kasi mapapahiya lang yung mga lawyer niya. Ano yung sabi ni Michael Powa? Siya daw may kasalanan. Totoo naman, Michael Powa, ingat ka, baka mamaya hindi ka na makita sa mapa. Dahil sinabihan mo si Sara Duterte na siya naman talaga may kasalanan. Diba? Akala ko ba bloodbath? Bloodbath? Ulit-ulit? May blooded ka pang nalalaman, di ka naman uma-attend. Ha? Ano gusto mo sabihin namin sa'yo? Congratulations. Statement ba yun? Few words lang? Madaling i-memorize? Ha? Baka na naman mabato na naman ang laptop si Michael Powa? Ha? Hindi, tama na. Tama na, Sara, tama na. Tama na, Sara Duterte. Tama na, tigil mo na yan. Huwag mo nang ipilit. Hindi naman kapilit-pilit eh. Huwag mo nang ipilit. Hindi naman kapilit-pilit. Kasi hindi naman, nagpakita ka pero hindi ka naman dadalo sa impeachment eh. Sige nga, ito, ipapakita ko sa inyo. Sige nga, pakita ko sa inyo mga minamahal. Kita ninyo, umattend lang yung grupo ni Sara. Pero mukhang hindi naman to pupunta sa trial, pustahan tayo. Umattend lang para magpakita sa kanyang defense team, pero mukhang hindi naman pupunta sa trial. Tama ba mga minamahal? Dumating lang sa Senado para i-meet yung kanyang defense team. Pero hindi siya pupunta sa impeachment. Ganon yung yung nakikita ko mga minamahal. Diba? Diba? Sabi nga, VP Sara pumunta sa Senado pero di dadalo sa impeachment. Yun din yung ending. Hindi rin naman pala dadalo. Ba't ka pa nagpakita? Ha?
Mga minamahal, ba't ka pa nagpakita? Tapos nagbigay ka ng statement mo, pambaliw. 'Di ba? Hungry for exposure. Tama. Mga minamahal, uhaw sa exposure. Kasi gusto agad, ano siya, tawag dito, laging na highlights. Di ba may SMNI? Di ba mga minamahal? Di ba may SMNI? Oo. May SMNI eh. Nakakaloka, may SMNI. O, ba't di kayo doon magpa-interview? Di ba? Ganun lang naman yun eh. May SMNI, hindi kayo magpapa-interview. Diyos ko naman. Tapos, eto, may nakalagay. Oo, kakapasok pa lamang na balita, mga minamahal. Hindi fit to stand sa trial. Etong si Marcoleta. So, meaning, mabubura na sa mapa si Senator Rodante Marcoleta kasi hindi siya fit sa trial. Dahil nga sa kanyang kondisyon, ay naman, Rodante Marcoleta, ginagamit mo na naman yung kondisyon mo eh. 'Di ba? Pero anyway, dyan ka na lang, pahinga ka na lang sa ospital para walang manggugulo. So ano, dapat ba tayong magsaya dito, mga minamahal? Na itong si Senator Rodante Marcoleta is hindi fit para mag-stand sa trial? Ano ba? Matatawa ba tayo dito or hindi? Goods lang ba na, sige, magkasakit ka lang dyan para walang maingay? Tama lang ba na hindi makadalo si Marcoleta sa trial? Ha, mga minamahal? Kasi ito yung balita eh. Marcoleta's condition is stable but still not fit to stand trial. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, wala pa siyang kakayahan kasi yung kanyang kondisyon. Ano na naman yung kondisyon niya? Yung heart, ano niya? Yung pagtaas ng kaba ng puso niya? Chest pain? Diba? Marcoleta gumagamit lang ng aircon sa hospital. Totoo? Uy, grabe yun ha. Samantalang sa public hospital, sa mga wards, naka-electric fan lang. Diba? Wala daw siyang wig kaya unfit sa trial. Hindi nakita ko yung mugshot ni Marcoleta, mga minamahal. May buhok siya dun eh. Ba't ganun? Wala daw siyang kahit mag-attend yan, wala naman siyang credibility. Wag na lang umattend. Okay na lang na may sakit ka, Senator Rodante Marcoleta, magpagaling ka na lang. Diba? Ito yung breaking news eh. Breaking news to, mga minamahal. Balik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin ang ating kasamang si Marlene Padiernos dahil ang kondisyon daw sa kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta ay stable na pero kailangan pa rin na mahigpit na monitoring ayon sa PNP. Marlene, go ahead. Galing stable na pero hindi pa fit to stand trial ang kondisyon ngayon sa kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta na kasalukuyan naka-admit sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Ayon kay Lieutenant Colonel Benelli Bayani, ang Internal Medicine Chief ng PNP Health Service, nasa ilang lab tests si Marcoleta tulad ng ECG, 2D echo, cervical spine x-ray at chest x-ray. At kasalukuyan ko ano na lang... Ay, ang daming x-ray ang ginawa dito kay Marcoleta. Chest x-ray, spine x-ray. Ano yun, nabundol ng sasakyan? Ha? Nabundol ng sasakyan? Ano yun? Chest x-ray? Spine x-ray? X-ray yung kanyang spine sa... Bakit napunggol ba yan ng ano? Ng sasakyan? Tangina na ito. Nagdadrama lang. Ang alanghiyang matandang yan. Marcoleta, sunod, magdala ka na din ng neck brace mo. Oo, biglang naka-neck. Gloria yarn, biglang naka-neck brace. Diba? Pambihira mga nagnanakaw yan. Diba? Nagkakaroon ng sakit. Yan na nga yung problema eh. Kapag nahuhuli, biglang nagkakasakit eh. Itong si Sara Duterte, pag nakulong din yan, pustahan tayo, nasa mental yan. Sasabihin niya, baliw ako. Naku po. Marcoleta, nakasalukuyan naka-admit sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Ayon kay Lieutenant Colonel Benelli Bayani, ang Internal Medicine Chief ng PNP Health Service, nasa ilang lab tests si Marcoleta tulad ng ECG, 2D echo, cervical spine x-ray at chest x-ray. At kasalukuyan po na lang hinihintay ang resulta nito. Fluctuating din kumano ang blood pressure ng senador habang may mga pagkakataon din na dumadaing pa rin siya ng pananakit ng dibdib. Ayon
Na 50-50 na pala yung buhay ni Marcoleta. Nakakadaing siya ng 50-50 na pananakit ng dibdib. Saan ba sumakit yung dibdib mo? Hindi ka maka-attend sa impeachment? Or dahil nauna ka pang napukpukan? Nauna ka pang makulong? Yun ba yun yung kinasasakit ng dibdib mo? Ibig sabihin niya, nasaktan lang siya. O nabugbog pero di siya susuko. Nasaktan, so hindi niya matanggap eh. Talo ako dito Nilaban ako ng INC, pero wala eh. Talo ako, ganon. Nasaktan siya sa ganon? Putik pa. Ano kayo mananalo yan? Ano ba yung mga trial na ginawa? Sige nga, nag-trial kayo, pinaralyze niyo yung EDSA, yung Pilipino nagalit sa inyo dahil ang tatangan ninyo. Nakaabala kayo sa transportation, sa trabaho, may namatay pang mag-ina, 'di ba? Nakaabala kayo. Oo. Nakaabala kayo. Tapos ngayon, parang kayo yung biktima. Dahil pinaglaban nyo nga itong si Senator Rodante Marcoleta. Tapos ano yung ending? Akala ata nila, mapapahinto nila yung gobyerno. Diba? Ikulong yan, hindi pwedeng hospital arrest or house arrest. Ipataw ang pinakamatinding hatol ng batas kay Marco Beta. Incomplete na yan. Incomplete. Sa pag-iisip, INC incomplete. Diba mga minamahal? Nasyak ako sa balitang 50-50 si Marcoleta. Next time galingan ninyo para hindi kayo napupunta sa kulungan. Tuloy ka na lang mahigpit naman po rin sa kalusugan ng Marcoleta. Nasa ngayon ay dahil pa rin yan sa kanyang edad na sa 32. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, AVMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. So, baka totoo na nga yung balita. Mga minamahal, dahil itong si Senator Rodante Marcoleta ay nakulong sa kasong plunder, baka itiwalag na? Tama ba? Naamoy niyo yung nararamdaman ko? Baka itiwalag na itong si Senator Rodante Marcoleta dahil nga yung kanyang pinanggagawa, tingnan ninyo, kahit nag-rally na yung INC, hindi napigilan yung impeachment, yung plunder case ni Rodante Marcoleta. So meaning, dahil nga napatunayan na mayroon siyang plunder na kaso, ibig sabihin ititiwalag siya. So kasi sa pagkakalam ko yung INC malilinis. Pinasok ni si Marcoleta ang may kagustuhang pasukin ang politika. Ngayon na nabalikan siya. Ngayon, ano kaya reaksyon ng mga ABS-CBN ngayon? Diba? Bilog ang mundo eh. Diba mga minamahal? Okay, so i-shoutout din natin. Nandyan sila si Ashin from Athens, Greece, Marian Ramos and Ben Ramos from Toronto, Canada. Hi to Simplicio Calinog, Apolonio Nasido, Abby Smith, Phil Macabato, nandyan din si Evelyn Garcia, Maria Mindasiplon, Michael Moto, Claro R. Recta, nandyan din si Esing Mariano, Jovi Montero, Noel Corralde, Osminio Faner, Aspernito, BTS Army, Jocelyn Para, nandyan din si Nino Piramo, Amelia Alcala, and hi to John. Okay, so ipapakita ko rin sa inyo mga kababayan ang programa na to. Ito, marami tayong malalaman dito tungkol sa nangyari sa impeachment trial. Ito din ay preparation para sa mangyayari bukas. For more details, let's watch this. Thank you so much. Let's start with your assessment on the first 3 days of the hearing. July 6, 7, and 8, prosecution. All 3 days? All 3 days prosecution. The highlight of June 6, ang highlight yan yung opening statement. Congresswoman Luistro, yung opening statement niya, talagang he catered to the public. No? Talagang yung mga salita niya, saan naman kayo nakakita ng Vice Presidente na may kaibigan na assassin? Dito lang, sabi niya. So yung mga statement niya talagang grassroots level, naiintindihan ng mga tao. Because at that point, yung opening statement, hindi ebidensya yun eh. That is the political nuance of the case. Dapat ang hinahabol mo dyan yung mga taong nanonood. Yung kabila, magaling rin siya. Si Attorney Sison, magaling ang jurisprudence niya, magaling ang kanyang mga research, kaya lang para siyang profesora.
Para siya Why do you say that? Sasabihin niya, the shifting of the burden of evidence. Kung ikaw Lies nanonood, with the prosecution. okay, ano yun? Locus standi. Yun yung mga kanyang, mga kataga niya. Yun yung mga prima facie case. So therefore, makikita mo yung talagang contrast nila. Luis Ro was exploiting the political aspect of the opening statement. Si Attorney Sison, the lecture type procedure. Stoic siya. Ito flexible. So that's July 6. July 7. May I cut you there first? I want to discuss that a little bit, how you Yes. saw it. When you talked about the opening statement of Congresswoman Jinky Luistro, when you sinabi niyong parang inilapit niya sa tao yung issue, there was also a point that she kept harping on the fact that bakit ito importante sa taong bayan. Yun na nga, di ba? He captured the moral higher ground. Yun ang gusto niya. Why should you care? Yes, and Okay. to connect to the emotional gravity of the situation. No, hindi niya sinabing parang debate to. This is a profound concern for the Philippines. Yun ang kanyang mga linggo. Talagang lofty ideals, no? Talagang at pinababa niya grassroots level ang kanyang mga example. Ang barangay treasurer kung nahuhuli pinaparusahan, bakit hindi dito? Okay. Yung double standard ng justice, yung integrity ng republic, at saka yung public office, the public trust. Everything lofty. Konti lang yung mga articles of impeachment actually, pasaring lang yun. Pero yung kubilangan, medyo lecture type talaga siya. Then I wanted to go to Attorney Sison. Sabi mo nga stoic yung Yes, kanyang dating, yung kanyang itsura. But she was also underscoring the fact that there's so many millions of people who actually voted for the Vice President. Yun naman yung kanyang isa sa mga ipinunto ng legal team ni Vice President. Yes. Maganda yun. Magandang punto yun. Parang sinasabi niya, dapat hindi talaga mas madali ang pagtatanggal ng isang vice-presidente. Ang sabi niya, ang pinakapunto lang ng proceeding na ito, patalsikin ang Vice President. Iisipin mo, di ba, yun nga ang punto nito nung proceeding. Ibig sabihin, okay, pero di ba yan yun? So yun yung kaibahan nila. So, ibig sabihin ko, pareho silang magaling. Pero stark differences, no? They're both good, kaya lang nag-resonate, I think, sa mga tao, si Luistro. Okay. That is her advantage. And then you wanted to talk about the next day. July 7, it's the boring legal proceeding. Ang punto mo lang doon, mapasok mo lahat ng ebidensya mo. Lalong-lalo na yung videong maliit. Dapat mapasok yon because that is a crucial evidence. Kaya ang kanilang witness, si Kalilong, isang NBI agent. At talaga makikita mo, sinunod nila yung mga requirements ng batas. Kasi paano mo bang ipapasok ang video? Sabi ng Korte Suprema, origin. Kung nilagay mo sa storage dyan, proof that it is secure. At ang pagdadala mo sa korte, proof that it was not contaminated. So, yung origin, in-identify nila kay Harry Roque yan yung Facebook. Humingi sila ng request for preservation sa Meta, sa Facebook. Tapos, kinopya nila. At nung kinopya nila, tinignan namin, ginaxtapose namin para sigurado namin tama yon. At nag-create sila ng tinatawag na hash value calculator. Ito yung fingerprint. Na oras na gumalaw lang ang isang pixel doon, contaminated yon. Pinreserve nila yon. At paano nila na-comply yung pagdadala sa korte na uncontaminated, niligay nila sa sealed envelope ba yun o plastic? Kaya si Kalilong parati niyang sinasabi, yes, I have the USB. Can I open it? Yes. Kasama yon sa evidence. Binubuksan niya, pinapakita niya para makita uncontaminated. Sige, panabas niyo. So, sinundan lahat ng mga requirements ng Supreme Court. So, kaya ang tagal kasi pare-parehong mga tanong sa successive videos, di ba? To many, of course, we understand that this is an impeachment proceeding. It's a court on its own, on its own. Jury generis. Yes. How do you say that again, sir? Sui generis. Sui generis, I'm sorry. However, when we talk about this video, because this is the first
article of impeachment being discussed, ito pong threats against the President, Right. the First Lady, and even former Speaker Martin Romualdez. Ang dami ho siguro, hindi naman siguro madami, meron siguro masasabi na bakit ganyan katindi ang pagtakil ng issue nitong video na ito na napanood naman ng napakaraming tao. Siguro, what's the easiest explanation for that? Well, nasabi na rin ni Senate, ni Cheese Escudero, yung presiding judge. Kasi sa normal court, pwede ka namang mag-judicial affidavit. Ibig sabihin yung question and answer, pwede mo nang iligay sa affidavit, tapos sasabihin mo lang, do you confirm and affirm this judicial affidavit as yours? So, tapos yun na, tapos na. Pero dito, in-explain ni Escudero, sabi niya, kasi this is a constitutional, legal, and political proceeding. And so that we want the people to see all of the revelations, all of the evidence being presented. Kaya humaba ng ganon. Pero may punto kasi kasi kung uumpisa ka sa articles of impeachment ng Article 4, sinabi naman doon yung buong statement ni Vice President Sara Duterte. At yung answer, hindi naman talaga nila sinasabing hindi sinabi yan. Ang sinasabi lang nila, it was an exercise of her freedom of expression. It was an exercise of his frustration na merong banta sa kanya, and it does not reach the level of grave threats or inciting to sedition. In effect, sinasabi nila, nasabi nga yan, pero hindi iyan humahantong sa impeachable offense. So, in a way, there is some admission there. Parang hindi siya parte ng high crimes, no? Or an Yes, impeachable yes. offense. But- That was the closing statement also Yes, a while ago. but the statement itself was not attacked. Its existence is there. But how can it be attacked? Were there ways that they tried to attack that statement? For example, much of the video also, after the direct examination, yung sa cross-examination po ni Senior Agent Calilong, si Attorney Narvasa showed so many snippets of that 2-hour and so video, which was only shown 2 minutes during the direct examination. Di ba? Yes. Nagkaroon din ng debate tungkol dyan. Pagdating po sa cross, doon po inilabas ni Attorney Narvasa yung snippets ni Attorney Lopez. Yes. To which she had been saying that why drag me in the middle of the night, in the dead of the night? I answered all your questions. Don't I have rights as well? What were they trying to point? They're trying to point that yung outburst ni Vice President VP Sara was a combination of so many things. Di ba, yung threat daw sa buhay nila, sabi nung abogado niya, at saka yung ginagawa sa kanyang mga tauhan. So out of frustration, nasabi niya yon. Iyon ang parang idea nung nagtalumpati na ng abogado ni Sara Duterte. But what is significant there? I think this is where the prosecution outsmarted the defense. Because if you are to present a digital device, then you must attack that digital device. You must destroy its integrity. You must say that that is contaminated. And all sorts of things to destroy its credibility nga, no? Pero ano nangyari? Nag-away sila nung July 7. Nung sabi, ang papalabas lang namin, sabi ni attorney for the prosecution, yung snippet. Tapos sabi ni Narvasa, bakit hindi natin palabas? Lahat, yung 2 hours and plus. Nagkaroon ng debate dyan. Pero sabi ni Senate presiding officer, no, the prosecution can just show the snippet. Now, if you want to show the rest, then it's up to you. And so the next day, pinalabas nga nila. So the question is, may issue pa ba ang authenticity, integrity nung USB na iyon? Because they themselves showed snippets showed of it and made use of it as their evidence. So you're saying that's how the prosecution outsmarted them? I think that was one of them, no? Na talagang na-outsmart sila. And that is why the prosecution says, we have no redirect. Because this is the reason why we have to listen carefully doon sa offer of evidence ng prosecution. Ang ginawa ng prosecution, nagtalumpati muna, nagdebate na naman sila doon. Then, nag-offer siya ng evidence. This is to show the 4th article, and this is to provide the video, the integrity, etc., etc. And so, she presented a witness to authenticate the document,
And then, on cross, sige, you have to destroy that evidence because that is the proof of that statement. But wala, ginamit rin eh. So how can you say that that is not authentic when you yourself used it? Diba? So, But do you think they were left with no other choice? Probably yes, because nga ang defense nga nila, the outburst was a combination of so many things. Kaya yung parting yun nung Attorney Zulaika. Zulaida was one of them. So yon. Could there have been ways to attack the credibility of that particular flash drive or meron ho bang or device? Meron ho bang paraan? It will be very hard because they generated already what you call a hash value calculator. Ito yung signature. Kasi yung signature, if only one single pixel umangat, contaminated yon. It's that sensitive. It is that sensitive. So that, palagay ko, kaya very confident si NBI, you could check it. Kasi magja-jibe yung audio tsaka visual. So, Dean, was it warranted that, of course, senator judges can ask their questions with limits, okay? Let me just bring up a couple of points there. When Senior Agent Calilong was there for about 9 hours, according to Senator Bam Aquino, that was yesterday, in combination of yesterday and today, there were points that were question number 1. Was it AI generated? How important was it to be able to thresh this particular issue out? Well, ang sabi ni Calilong, well, AI now is just very, very short. Maiksi lang daw. Maiksi lang. Pero ito, mahaba ito. So it is impossible. Tsaka sabi niya nga, parang ginaxtopose niya, yung digital origin ng galing kay Harry Roque at yung kanilang kinolek. At pagkatapos, yun na nga, nag-generate na sila ng hash value calculator. Napakatindi nun. Very scientific na yun. In short, very advanced, actually. It's the first time I've heard of it, really. Very advanced. And the cross-examination did not even touch on the science and technology behind of this that thing. Ang inatake lang nila, the motivation, the political, the affidavit, and yet wala dun sa technology. Let's talk about those, what you mentioned. Questions were raised also on, we talked about AI, or if it was a conditional or absolute threat. Was that something Senior Agent Calilong was supposed to answer? Because could it just possibly be that, well, he investigated it. So, tinanong siya, absolute or conditional? What were your thoughts about that? Because he said it was conditional, but when Senator Judge Alan Peter Cayetano said, but what is your personal take? Ang sabi niya, absolute. Yes. I was a little confused about that. Well, because if you read it, it is in a way conditional in the loose sense. Basta pinatay ako, ito gagawin nyo. That was the condition. Pero absolute in the sense that when you make a threat, it's a threat. It does not really depend on whatever Whether there's a the condition. contingency. Hindi mo na nga kailangan pa i-prove yung nagkontrata nga ba. Basta't ang threat kasi, isang pagbabanta at nakakatakot ang banta at may natakot. Yun lang yun. Then that is threat, grave threat. Kaya, in the loose sense... It doesn't matter if there's a condition or not. Is that what you're saying? Yes, it doesn't matter whether there is a condition or not. It must be a straightforward threat that caused fear, and some people became concerned. Now, are they going to present this supposed assassin? Well, there's talk, right? There is talk, yes. But if we are to look closely at jurisprudence kasi on grave threats, you don't really have to prove that it was accomplished. You don't really have to prove the arrangements to do it. It's just the threat. Period. It's just the threat that caused fear. Yun lang ang requirement. What if they say that it did not cause fear for the mere fact that there was no complaint coming from the president? That was one of the subject of cross-examination. Nag-file ba ang presidente? Nag-file ba ang first lady? Nag-file ba si former Speaker of the House? No. Sabi niya, hindi niya alam. No? So probably that was the direction of the cross. So hindi sila natakot. Parang ganon, hindi sila natakot. Pero of course, you have to, ang sagot naman ng kabila in their pleadings, but this involves a matter of national security because you also have to contextualize that threat, sabi nila. This is not a threat of a simple person, but this is a threat of a person which, personified the government of the Philippines. Something to that effect. But looking back,
if there was a complaint at least filed by the President, would that have strengthened this grave threat statement? Definitely, syempre. Syempre, kung ikaw ang apektado, magfa-file ka. Magfa-file ka. So, it could have strengthened it further. All right. And one last thing about that. Senator Judge Alan Peter Cayetano also was talking about when he was asking Senior Agent Calilong, it went to the point of him asking, was the Vice President's, any threat to the Vice President, was that also investigated? Yeah. Was that, and should that have been part of the questioning during that impeachment Well, trial? if he were a lawyer, mag-objection siguro yung abogado ng prosecution because it is not relevant to the case. But of course, judge siya, so wala siyang rules, no, except the 2-minute rule, no. And at saka wag siya magtatalumpating parang nagde-decide na siya. So, yeah, parang ang punto niya doon, may selective justice kayo. Talagang ang tinutuon nyo lang isang tao, ito lang ang gusto. The persecution aspect. But Dean, who is the one being impeached? Isang tao lang naman ho talaga, hindi Yes. ba? Yes. Okay. Kaya that is their connect. That is correct. So that was the message I think being relayed by Senator Judge Cayetano. And also that might also be the direction why tinanong nung ni Narvasa, sino yung presidente, vice-presidente, things like that. So makapangyarihan sila. So they could really, parang ang insinuation they could really undertake a selective sort of justice, di ba? All right. Next witness, who are we expecting? So next week, it's also going to be Monday, Tuesday, and Wednesday. Sa Monday po is Attorney Lotok or Lontok. Yes. I'm not sure if it's Lontok or Lotok. And this will still be on the threats against the first family. Right. Okay. Here's what it can become a little bit might be complicated, very interesting. On Tuesday, the prosecution team said they're going to call on Attorney Zuleika Lopez. That's what I heard. Did you hear the same thing? Talaga? Totoo yun? Yun po narinig ko, but Lopez. subject to ano? Lopez. Yeah, probably it's a strategy. Yes, pwede siyang umupo doon to be as a hostile witness. Yun po yung tawag sa kanya. Hostile witness. Kasi hostile for the prosecution, obviously. Yes, because there's a difference between your witness and a hostile witness. Yeah. Your witness, you cannot ask leading question. Yung bagang question, yung sagot nasa loob na. Halimbawa, nung Tuesday ba, nasa palengke ka at bumili ka ng manok? Leading question yun. Okay. Sasagot mo lang, yung abogado na nagnanarrate. Iyon, hindi pwede yun sa witness mo. Dapat ang tanong, anong ginawa mo nung Martes? What happened next? Bang ganon. Pero sa hostile witness, they can ask leading questions. That is maganda rin, no? Kasi he is a hostile witness. She will not probably be cooperative, so you're allowed to ask leading. How does that help the prosecution? Well, they must calculate also. They must calculate, they must calibrate kasi maaring it may go down, it may be a disadvantage for them, and it may be an advantage for them. Kung hindi cooperative, it's a gamble. It's really a gamble. Sasabihin niya, takot na takot, kaya alam ko po, inong pakay lang ni VP Sara. I mean, she could say anything. Hindi siya pipigilan. SC motion filed before the Supreme Court. We have a couple of minutes left. So there's a motion filed before the Supreme Court basically to stop the impeachment proceedings on several grounds. Let's talk about the first one. The presiding officer, presiding officer Francis Cheese Escudero was voted during the first day of the hearing. Basically, they're saying hindi pwede sila. Hindi siya dapat si Senator Win Gatchalian being the Senate President because although there's nothing na malinaw or clear in the Constitution. If we have that, let's put that on graphics. It was already said that during the minutes of the meeting of the 1987 Constitution, nasabi doon clearly na si Supreme Court Justice kapag ang uupo, presiding officer, kapag presidente ang nililitis. Pero for all others, it will be the Senate President. So that's basically what it says. And add ko na po, but the Senate also has they are allowed to promulgate their own rules. Yes. Paano po pinagko-complement o binabangga yun? Okay.
ang basis lang kung yung Senate President is the deliberations. Because what is in the Constitution? Sa Chief Justice kung Presidente, presence of a delegated authority. Kung lower than the President, absence. But absence does not mean ambiguity. There is a meaning to that, a significance. Kaya absence yan because of the next provision which says that Congress shall have the sole authority to promulgate its own rules. And therefore, the intention of the absence is one of fluidity, flexibility, so that you could answer the call of the time. Sorry, I just have to put this in. Pero kung pinag-usapan po nila, it was Christian Monsod, it was former Chief Justice Hilario Davide. Pero pag pinag-usapan po sa minutes, what is the probative weight of that? How important is that, even if it was not written in the Constitution? Well, if the provisions are clear, and for me, absence is not necessarily ambiguous, it can be intended, then you don't go to the deliberation. Sabi nga nila, intent as to the origin. Yung iniisip mo pa lang yung batas. But perfection is in the expression. Basta in-express mo na yung batas, limited ka na dyan. Tignan na natin ang batas. Wala na yung deliberations. You know, actually, as obviously a non-lawyer and looking into and trying to study everything, I actually always wondered why it just never said in the Constitution that the Senate President should be the presiding officer. Precisely because of what happened previously. Kita mo, yung nung nangyari this is just my example, yung I think yung July 2, 3, 4, yung nawala yung majority. So July, 3 po sila na gano'n. Yeah, the majority disappeared, and so the system worked. Yung minority dumating si Cheese, they declared everything vacant, and then they elected somebody. I stand corrected there. That was July 3, nung dumating po si Senator Cheese. There was one other point that they raised also. It's that July 3 meeting, that meeting of the senators last July 13, kung saan po nagpunta si Senator Cheese Escudero. And I guess that was also Senator Joel. I'm sorry about my dates na nagmamadali na po ako. But that is also being questioned because of the 12-member. Yes. Sorry, wala pa po si Senator Joel. Senator Cheese lang po yun. Yung 12 sila. Yes. At doon po nila binago yung rules Yes. that they can elect a presiding officer. That falls squarely under Avellino versus Cuenca. Doon po. Yung Determination of the quorum. The quorum. Yes. Which, last question, do you think this is something the Supreme Court will decide on? No, it should not. The Supreme Court should not intrude itself in this mess, no? Para kamukha yung ginawa nila sa TRO, wala na lang silang ginawa. It's not for them to decide in the internal disputes inside a separate independent. And you think they won't decide on this? Yes, I think so. They will not decide. Okay, so nandyan din kasama natin si Nel Wani, Tuna, Delia David, Marie Rose Chochinmoto, nandyan din si Jose Aragon, Nina Hermoso, Elizabeth Yaranon, shoutout natin si Jose Hipolito, Filomeno Batiansila, hi to Shally Mar, Bernardo Villaflor, Leandro Mendoza, Walter Siazon, Cristina Santiago, and hi to Susana Martinez. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, sa araw na ito ay lumalapit kami sa iyo ng may buong pagtitiwala. Maraming salamat sa iyong walang sawang paggabay at pag-iingat sa aming bayan. Naway patuloy mong pagkalooban ng karunungan, lakas ng loob at mabuting kalusugan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bawat pasyang kanyang ginagawa para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Panginoon, ilayo mo siya sa anumang kapahamakan, panganib at masasamang balak. Palibutan mo siya ng iyong banal na proteksyon. Gabayan mo rin ang kanyang pamilya at ang lahat ng tapat na naglilingkod sa pamahalaan. Pagkaisahin mo ang aming bansa sa katotohanan, kapayapaan at pagmamahalan.
Naway manaig ang katarungan at ang kabutihan para sa bawat Pilipino. Idinadalangan ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana, manggagawa at magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. BBM sa puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong at higain. Bagong Pilipinas, sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang tunay, BBM, sa puso ng bayan, ikaw ay